Sa panahon ngayon, maski sa paraan ng pag-iipon, akalain niyong may bagong paandar din? Kamakailan lang ay lumikha ng ingay sa social media ang post ng ka-wonder nating si JB Dionisio. Na-share niya online ang matagumpay niyang pag-iipon sa tulong ng tinatawag na 52-week money challenge. Hello, ka-wonder. That's me, JB. Pero hindi raw ito naging madali lalo't maraming tukso sa paligid. Sobrang hirap. Nagsimula kasi yun sa ganito. Bali, shinare lang siya nung isang friend ko. So, nakita ko, binasa ko siya. Website siya ni Kuripot Pinay. Tapos, naging interesado lang ako dun sa concept ng 52-week money challenge. Sa isip ko, bakit di ko siya i-try? Every year kasi napapansin ko, parang wala akong iipon. Pag December, di ko alam saan napupunta. So kasi since working na ako, sabi ko, anong nangyayari sa pera ko, saan ko siya na-spend? So bakit hindi ko ito i-try? End of year, makakaipon ako. Curious ka ba ka-wonder kung paano gawin ang 52-week money challenge? Dito, depende sa'yo kung magkano ang halagang iipunin mo na madadagdagan kada linggo. Halimbawa, sa kaso ni JB, una muna siyang nagtabi ng 50 pesos. Nang sumunod na linggo, 100 piso na ang kanyang inipon. Sa ikatlong linggo, 150 pesos na. Kumbaga, nadadagdagan ng 50 pesos ang pera na kanyang iniipon kada linggo. At makalipas nga ang isang taon, nakaipon si JB ng 68,900 pesos. Gaya ni JB, sinubukan din daw ni Jeff ang 52-week money challenge. Hello mga ka-wonder, that's me, Jeff Pera. Pero pagkaman, tunog mayaman daw ang kanyang apelyido. Ang pitaka naman niya, wala raw kalaman-laman. Pero hindi ako nakakapag-ipon ng pera. Dahil hindi man lang daw siya umabot sa kalahati ng taon. Hindi ako nakakapag-ipon kasi ganito lagi ang nangyayari. Na-attempt akong buksan, kunwari naglagay ako ng pera amount. So, naiisip ko na natutotal ko siya in mind kung magkano na yung laman. So, sabi ko, iniisip ko, pwede ko siyang pambili ng something or anything na gusto ko. Kaya, hindi ko siya natapos. Makailang beses ding sinubukan ni Jeff na simulan ulit ang 52-week money challenge. Pero gaya ng nangyari dati, hindi rin niya ito natapos dahil nga sa lakas niyang gumastos. Rewarding sa sarili na nagtatrabaho ka, kumikita ng sariling pera. And then, yun, nabibili mo yung gusto mong gawin. Or nagagawa mo yung gustong gawin. And then, nabibili mo yung gusto mo. Ayon sa financial expert na si Francisco Culayco, ang kaugaliang ito ni Jeff Pera sumasalamin daw sa mga kagaya niyang edad 25 taon pababa. Nasa punto pa raw kasi sila ng buhay na gastos lang ng gastos dahil ang pananaw nila, madali naman silang makakaipon muli. Well, alam mo, pag mas bata ka, you are given more leeway to take risks. Kasi kaya mo bumangon eh. Ako, hindi ko na kaya. Kung ako'y papasok ngayon sa isang negosyo, ang pwede ko lang itaya dyan, yung pera pwede kong patalo. Dagdag pa ng isa ring financial expert na si Randel Chongson, kung tutuusin, epektibo naman daw talaga ang 52-week money challenge. Pero dahil nga kailangan itong gawin ng isang buong taon, ang susi, disiplina. Hindi na-recommend ako yung 52-week challenge na yan sa marami tao kasi marami tao talaga hindi kaya eh. Sa isang linggo nga lang, hindi na kaya mag-ipon eh. So, natuturuan ka mag-ipon for a 1-year period. Pag nakuha mo na yung habit, then matututo ka na, gagaling ka na. Pero para magkapera, maaari mo kayang lamangan ang iyong kapwa. Para alamin yan, isang social experiment ang muli naming isinagawa. Sa pagkakataong ito, nagpanggap na bulag ang aming talent. Kunwari, magpapabarya siya ng 200 piso. Pero ang pera na kanyang hawak, 500 piso pala. Papalit lang po ako ng 200. Kailangan ko lang kasi po ng barya, pamasahe ko po eh. I wonder, maging tapat kaya si Juan sa aming talent? O sasamantalahin kaya niya ang pagkakataon? May palit po kayo dito sa 200. Sa unang tindahan na pinuntahan ng aming talent, bagamat hindi siya nakapagpapalit ng pera, hindi rin naman nagsamantala ang tindera. Bagkus, itinama pa niya na 500 at hindi 200 piso ang perang hawak ng aming talent. Ano po, sir? May palit po kayo sa pera ko, 200 po. Kailangan ko lang ng barya.
Ma'am, kailangan ko lang kasi ng barya, ma'am eh. Pamasahe ko eh. Binigyan lang kasi ng amo ko. Wala kasi akong barya eh. Kailangan ko lang. Buutin po ganyan. Kaya siya lang ho. Bayad eh. Buutin ho ang pera namin. Ganyan po pinahit sa akin lahat. 500 ho ang pera niyo, 500, hindi 200. Sunod namang nagtungo ang aming talent sa hanay ng mga tindahang ito. Nagpalit po kayo sa 200. 200 po, papalit. Meron po ba kayo papalit sa 200? Papalit po sa 200. Magkano pera ko? Ganda po. Kailangan ko lang kasi po, 200 po to eh. Ang babaeng ito, bagamat nag-aalinlangan nung una, pinalitan din ng tamang halaga ang pera ng aming talent. Salamat po. Ang sunod naming tinungo ang karinderyang ito sa isang eskinita. Pabarya po sa 200. Muli, nagpakita ng katapatan ang tindera rito. Kuya, tigawan na rito ha. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na kuya, 5 yan. 500 yan. Salamat po. Hindi po. Sa huling pagkakataon, gumala ang aming talent sa tindahang ito malapit sa sakayan ng jeep. May palit po kayo sa 200. 500 yan. Tanda po, kailangan ko lang yung barya po, 200 po. Kailangan ko lang yung barya eh. Masahin ko lang po. Sa 10 tinanong ng kinumisyon naming talent, nakatutuwang lahat sila, nagpakita ng katapatan. Walang nagsamantala. Kahit pa sa panahon ngayon, napakahirap kitain ng pera. Kasi kahit naman bulag ang isang tao, kung ano, may ano naman eh, may iba naman na nakakita eh. Eh, ayoko naman pumalduko ng kapwa ko. Bakit po? Eh, ganun mo talaga kahit na minsan nga may ano dito naiiwanan eh, binabalikan nila, binibigay ko. Eh, bulag siya, mahirapan siya maghanap buhay. Sayang yung 300, baka makarma pa ako, mas malaki mawawala sa akin. Kaya ganun yun. Paliwanag ng sociologist na si Clifford Zurita, base sa resulta ng aming social experiment, moralidad ang mas pinairal ng Pilipino kaysa pangangailangan sa pera. Do such a thing sapagkat naniniwala tayo na, especially sa kultura natin mga Pilipino, naniniwala tayo sa tinatawag nilang law of interaction or sa simpleng oriental thought, ang tawag natin diyan ay karma. Mindset and morality. Yan ang nagpapalago ng pera. Kasi pag gano'n ang mindset mo at sa loobin mo, alam mo na yung perang pinaghirapan, basta tama ang pamamahala mo, bibigyan mo ng panahon, mapapalago mo din. Hindi mo kailangan kuhanin sa iba.